Morning, bawat isa sa inyo. Magandang umaga po. Ayan, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Kasama na yung mga mukhang nanay. Happy Mother's Day po. We acknowledge your effort sa pagpapalaki ng inyong mga asawa. Kaya kung ilang taon na kayo nagsasama, gano'n na rin katagal yung pagtitiis nyo sa kanila. Kaya pasensya na muna kayo, mga kalalakihan, araw ng mga ina, kaya kayo ang aapihin namin ngayon. Kaya salamat sa mga matiising asawa at nanay sa tagal niyong pagtitiis sa inyong panganay hanggang bunso. Ayan, siyempre, alam niyo na kung sino yung mga panganay niyo, di ba? Yung mga asawa niyo, mga panganay. Mas pasaway daw yung panganay eh. Totoo ba yun? Taka sumagot dito. Wala dito nun. Mga anak, no? Hindi lang yung mga panganay na anak, yung mga asawa, pati yung mga anak talaga. Sabi nung isang leader namin, actually si Ayay, na-appreciate daw niya yung nanay niya nung nanganak siya. Actually, hindi lang naman yun ang area na dapat nyo ma-appreciate yung mga nanay nyo. Number one yun, yung panganganak. Siyempre, tuwing manganganak sila, talagang buhay ang nakataya. Habang sila nagbibigay ng buhay sa sanggol, ang buhay naman nila ay pwedeng mawala. So, pero yung ibang aspeto ng pagiging nanay, yung trabaho dito, lalo doon sa mga nanay na mga superhero, yung mga madiskarting nanay. May mga madiskarting nanay ba dito? Yung talagang sideline dito, racket doon, mabuhay lang yung pamilya, mabigay lang yung gusto ng anak, tapos yung anak sasagot-sagot. Ay, hindi kasali sa usapan, mamaya yan. Eh, ganon. Pinaghirapan mo, binigay mo lahat, tapos hindi na-appreciate yung ginagawa mo. Alam nyo, pag naging nanay na rin kayo, lalo sa mga babae ha, pag naging kasi yung mga lalaki hindi magiging nanay yan eh. Pag kayo naging nanay, sa impyerno kayo pupunta. So yung mga babae, pag nanay na kayo, doon yung marirealize, oo nga no, mahirap pala maging nanay. Tsaka na yung tatay, darating tayo dyan. So pagdating ng araw na yon at na-realize nyo, ang hirap pala maging nanay. Pero sana, buhay pa yung nanay nyo sa time na yon pag na-realize nyo. Kaya sana, habang buhay pa, ma-realize nyo na pinagpaguran kayo ng mga nanay nyo. Lalo na yung mga babae na mga rebelde, mga bata na rebelde. Wala naman dito mga rebelding youth, di ba, na mga babae. Wala. Walang matitigas na ulo dito, di ba, ng mga youth. Wala. Pero sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang na pag kayo matigas ang ulo at kayo'y naging magulang na, anong tinanim nyo, aanihin nyo. Nagtanim ka ng isang butil na palay, ilan ang aanihin mo? Marami. So someday, you will know and you will realize na tama pala sila. Kaya lang sana hindi huli. Yung kantang Anak na sabi ng driver sa Indonesia, I love this song, ganyan, anak. Kasi sa Indonesia, anak din yung anak. So sabi niya, may version sila sa Indonesia. So yung kantang Anak ni Freddie Aguilar, ito yung buhay nung anak na matigas ang ulo at pasaway. Pero may part 2 yun. Nung nag-asawa na yung anak, natutunan niya na tama pala yung kanyang mga magulang. Pero sana hindi huli. What I mean hindi huli? Kung kailan patayin at nasa kabaong tsaka iyak, nanay ko, tatay ko, bumangon ka uli. Tapos bumangon nga, oh. Sinampal ka. Tigas ulo mo eh. No? So, wag nyong hintayin na ma-appreciate nyo yung mga magulang nyo, lalo yung mga nanay nyo, kung kailan patay na. Sabi mo sa katabi mo, wag mong antayin. Dahil pag na-appreciate mo, patay na, dadalawin ka. At sasakaling ka habang tulog. Joke lang yan, joke. Huwag hintayin, ha? Habang buhay pa, ma-appreciate nyo na. Dahil nakita ko yan, tuwing atin ako ng funeral service,
Iiyak ng todo. Yung pinakamalakas umiyak, yun yung pinakamarami atraso dun sa namatay. Ano yan? Nanay ko! Alam ko na yan. Habang ako nanonood ng ganyan, eto ang pinakapasaway dito sa grupong to. Tama? Nasubukan nyo? Nasubukan nyo umiyak ng malakas sa funeral? O, tumahimik sila, ayaw mahalata. Malalaman nyo yun. Yung pinakamalakas umiyak, siya yun. Kaya wag niyong hintayin sa funeral tsaka kayo mag-acknowledge. Dito, may practice po kami sa mga leaders. Pag birthday, may mga occasion, ino-honor. Binabanggit yung magagandang bagay na ginawa ng tao. Kasi pag patay na, hindi niya na maririnig yun. Okay? Pag patay na, tsaka mo sasabihin, yung magagandang ginawa, it's too late. Yung word na it's too late, wala na, patay na. Kaya habang buhay pa, mga anak, mga pasaway na anak na wala dito, sa kabilang church, dyan, sa kabila, may church ba dyan? I-acknowledge na yung mga magulang nyo, lalo yung mga nanay nyo. Amen? Sumagot nanay din eh. Amen ba mga anak? Parang tatlo lang. Amen? Amen? Ayun, dumami na sila. Okay na. Pwede na tayo magpatuloy. At saka, bawal patrabahuin ang mga magulang, ang mga nanay ngayon. Bawal maglaba, bawal magluto ngayon. Mamaya ng gabi, 12:01. So, pahingahin niyo muna sila. Okay, so let's go back to our topic for this month. Ano po ba ang ating tema? Ano po? Transference of the Spirit. Paglipat ng Espiritu sa mga nakatira sa bundok, mga animist, mga Shintoist, at saka yung ibang mga grupo na naniniwala na lahat ng mga bagay ay may spirit. Yung mga animist, pati yung mga hayop, yung mga usa, ay may spirito na kanilang ninuno, yung bato, yung puno. So may mga ganong paniniwala. Hindi lahat yon totoo, pero merong ilan na totoo. When it comes to spirit, malawak po ang scope nito, pero when it comes to the Bible, doon lang po tayo mag-concentrate. Na itong mga spirit na to ay pwedeng lumipat, good or bad. Okay? At lahat ng mga biblical principle at spiritual principle, makikita po natin yan sa mga material na bagay sa kapaligiran natin na nagpapatunay na kung anong tinuro ng Biblia, tama yan. So last Sunday, nag-end tayo, dinaanan natin na ginunaw ni Lord yung buong mundo that time, di ba? Panahon ni Noah. Ilang billion? At least 4 billion people. Inubos. Ilan ang natira? 8. Yung pamilya ni Noah, tsaka yung mga jowa ng kanyang mga anak. And then, mga hayop na sinakay doon sa arkong malaki. Tapos, pinaubos din ni Lord yung mga nakatira sa Kanaan. Dahil yung mga nakatira sa Kanaan ay bunga ng pag-aasawahan ng mga anghel na pinabagsak sa lupa na naging demonyo at ng mga tao. So nag-asawa sila ng mga tao, yung mga anak nila may DNA ng demonyo. May spirito ng demonyo at malalaki yon, mga higante. Sila yung tumira doon sa Kanaan. At yung Kanaan na yon na ang tawag ngayon ay Israel, mga higante nakatira doon. Pinaubos ni Lord yon sa mga Israelita dahil mga demonically possessed, DNA, demons, and yung kanilang practices, pinapatay yung mga anak nila, inaalay sa kanilang mga Diyos. So pinaubos yun. Bakit? 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 Kung hindi ubusin, dadami sila, anong mangyari? Ano mangyari? Ang mundo from the beginning up to now is the battle between good and evil. Kabutihan, kasamaan. Pag dumadami ang kasamaan, kumukonti ang kabutihan. Pag dumadami ang kabutihan, kumukonti ang kasamaan. Ngayon, anong takbo ng Pilipinas? Anong mas marami? Obvious naman, di ba? Wala tayong pera eh. Kuryente nung iba, tayo nagbabayad eh.
Sa palala. So, ganon ang sitwasyon. Pag hindi nangialam si Lord, ubos ang matuwid. Lahat magiging anak ng demonyo. Ngayon, sa bansa natin, kailangan ng mangialam si Lord. Wala nang pag-asa Pilipinas, kundi si Lord na lang. Kailangan na. So ngayon, makikita natin sa lumang tipan, bansa, pinaubos, buong mundo, ginunaw, para mayroong matirang matuwid. May matirang remnant. Tapos, napunta tayo sa church. Applicable ba yon sa church? So nakita natin sa 1 Corinthians 5, ito rin yung topic namin kahapon sa covenant signing sa mga hindi naka-attend na leaders at workers. Within 2 weeks, kailangan maka-sign up kayo para tuloy ang inyong pagsiserve kay Lord legit. Kung hindi, stop muna kayo. So sabi dito sa binasa natin ng mga nakaraan, para ma-avoid ang transference of the Spirit, in the Old Testament, pinatay lahat yung 4 billion. Yung bansa, pinaubos. Pero ang Israel, matigas ang ulo, hindi nila inubos. Kaya sila ay nakontamina ng mga spirito nitong mga higanting ito at sila ay pinarusahan ng Diyos. Sa church, ganun din. Sabi dito ni Pablo, 1 Corinthians 5:5, and then 7, laktaw-laktaw lang tayo. Ano ang business ko na maghusga sa mga tagalabas, sa mga hindi umaten sa church? O non-believers, do you not judge those who are within the church to protect the church? Ang husgahan nyo yung nasa loob ng church. Kaya yung mga nagsasabing, wag mo ka namang maghusga, don't judge. Anong don't judge? Utos ng Bible, judge inside the church. Ang husgahan nyo yung ma-attend sa inyo, hindi yung hindi ma-attend. And then, sabi dyan, God alone sits in judgment on those who are outside. Ang Diyos ang mag-judge sa mga tagalabas. At ano ang judgment na kailangan nyo gawin? Basa sa may guhit. 1, 2, 3. Remove the wicked one from among you. Expel him from your church. Yung iba, hindi naniniwala dito, so binubura nilang Biblia. Alam niyo kung anong nakasulat sa Bible, totoo at tama yon at dapat gawin at dapat sundin. Pag ang isang tao sobrang sama, hindi weeds, kampo ng demonyo, tinuturo ko sa mga leaders ganito, workers, saan ang paboritong pasyala ni Satanas at ng kanyang mga kampon? Ha? Ayan, alam na mga workers, ang paboritong pasyala ng demonyo at kanyang mga kampon, church. Tingin sa katabi, ingat lang. Ang pasyala ng demonyo, church. Pero saan nakatira ang demonyo, mga demonyo at kampon niya? Sa impyerno. Ang pasyala nila, church. Okay? So, hindi nakakapagtaka na may mga demonyo na nakakapasok sa church at kailangan silang i-expel, palayasin. Ang sabi dito sa baba, purge. Alam niyo yung the purge? 1, 2, 3 ba yun? Ubusin. Tanggalin. So, pag merong ganito, kampo ni Satanas nakapasok sa church, pag di mo inalis, masisira yung church. Kailangan mong alisin. Kailangan mong tanggalin. So ito ang utos ni Pablo. Tanggalin nyo yan, yung masamang taong yan. Dahil instrumento yan ng demonyo. Yung iba, bakit tatanggalin? Bakit? Kung hindi natin tatanggalin yan, tayong matatanggal lahat. Tapos sabi dito, sa huling inaral natin, sa Mark 9, kung ikaw ang dahilan ng pagkakasala ng isa sa mga lingkod ng Diyos o anak ng Diyos, lagyan ka ng bato sa leeg. Ay, grabe naman to, no? Parang ito yung ginagawa ng mga nagsasalvage sa Manila Bay, di ba? Yung nilalaglag sa helicopter, nilalagyan ng bato sa leeg. Kilala niyo ba yun? Hindi niyo kilala? Marami akong kilalang ganun eh. Yung isa, senador ngayon. Nilalaglag sa helicopter, lalagyan ng bato, at ilulubog dun. Pwede pala yun? May mga kilala akong ganun. Kasi may mga kasama ko yung iba na ganun ang trabaho dati. So, even the Bible says, kung masama ang tao, kailangan mo ng kastiguhin. So, pwede palang salvage. Mamaya, makikita natin, no?
Sabi dito, kung kanang kamay mo ay makakapagpatisod sa iyo para ka mapunta ng impyerno, putulin mo. So pag pinutol mo yung kamay mo, masarap ang pakiramdam? Masakit? O iiyak ka sa sakit? Iiyak ka sa sakit. Lalo na kung walang anesthesia. Pag si Lord nagsabing bitiwan mo yan, bitiwan mo na habang kaya pa. Dahil pag hindi mo yan binitawan ng kusa, tatanggalin sa iyo yan ng walang anesthesia. At ramdam mo yung sakit hanggang sa kaibuturan ng iyong katawan, utak, puso. Kasi matigas ang ulo mo. At pag pinutol yan, ramdam na ramdam mo. At kailan mawawala ang pain? Pag naputulan ka ng kamay na walang anesthesia, kailan mawawala ang pain? Kailan? Kailan? Ilang araw? Buwan? Sige, imagine niyo, pinutulan kayo ng braso. Walang anesthesia. Kailangan mo ng mag-blood clot para matuyo yung dugo o takpan mo. And then, pag natakpan mo, maghihilom yan ilang buwan. Ilang buwan? Yung mga nasa cesarean, ilang buwan kayo pinapahinga ng doktor nyo? 1 month lang? Di ba? 2, 3 months para sigurado. So cesarean yun pinutulan ka ng kamay. 1 year. Minimum 1 year. Ganon din, pag matigas ang ulo mo, ayaw mong tantanan yung ginagawa mo, ayaw mong tigilan at tanggalin sa buhay mo yung mga bagay na naglalayo sa Diyos, pag pinutulan ka ng kamay, taon ang bibilangin mo para mawala yung pain at suffering mo. Sabi mo sa katabi mo, taon. Kaya mamili ka. Ikaw na magkusa o hintayin mong si Lord putulin yan. Masakit pag si Lord ang nangialam. Pero ang sabi dito, okay na lang, kaysa naman mapunta ka na impyerno, may mata ka, may kamay ka, pero kompleto ka, pero sa impyerno ka naman mapupunta kung saan inuud ka ng walang puknat. Sa impyerno po, hindi ka mamamatay, papahirapan ka ng walang hanggan. Kung may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, may buhay na walang hanggan sa piling ni Satanas. At paghihirap yon. So pag pinutol yung mga bagay na tao, bagay, bisyo na pinatatanggal na ni Lord sa'yo, hindi mo tinatanggal. Pag natanggal yan, masakit. Kasi mas maganda yung kusa. Yung turo ng Bible, magpakumbaba ka, humble yourself before God, or God will humble you. Pag ikaw kusang nagpakumbaba, maganda yan. Inamin mo yung mali mo, itataas ka ni Lord. Pero pag nagyayabang ka, hihilain ka ni Lord pababa hanggang sa pinakamababa. Hanggang mawasak ka. Kaya wag mong i-pray na, Lord, i-humble mo ko. Wasak ka dyan. Humble yourself. Wag mo hintayin si Lord mag-humble sa'yo. Okay? So ito yung inaral natin. Dito tayo pupunta. Kung ang judgment, ang batas ni Lord sa transference of the Spirit, ubusin yung 4 billion, ubusin yung mga bansa na mga demonically inspired and DNA nila ay demonyo, ano pa sa church, tanggalin, sa pamilya ba? Applicable to? Tingnan natin. So let's pray muna bago natin ituloy yung continuation. Lord, bless mo yung continuation ng aming pinag-aaralan, enlighten us. Buksan mo puso't isip namin na matanggap namin ang katotohanan na yung salita na minsan ang hirap tanggapin dahil hindi kami sanay sa ganun. Pero yun ang katotohanan na siyang magpapalaya sa amin. Kaya we pray that your Holy Spirit will speak to us. Lukuban mo kami ng presensya mo, palibutan sa iyong mga anghel sa lugar na to. Thank you, Lord. Enlighten your words so that will enlighten us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Kasali po ang pamilya sa usapan. Sa Bible, in the Old Testament, ganito. Kung may anak ka na matigas ang ulo, babae man yan o lalaki, dito son lang, stubborn and rebellious son, who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, ayaw sumunod sa magulang at yung magulang ang gustong pasunurin, tatampuhan, magmamarakulyo, magtatantrums, ano pa? Magpapakamatay ako, kaya sundin niyo ko.
At kung ano-ano pang pinagsasabi nitong mga anak na to. Sabi dito, and though they discipline him, and I believe, lahat ng magulang na matino, dinidisiplina ang mga anak. Hindi naman perpekto, pero hindi man eksakto lahat, pero we tried our best. Tama po ba mga magulang? We tried our best. We disciplined them, pero they will not listen. Will not listen to them. Then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of his city, dalhin sa barangay, sa mga konsihal at saka sa mayor. At the gates of the place where he lives, they shall say to the elders of the city, etong anak namin na to, matigas ang ulo, rebelde, palasagot, hindi sumusunod, gusto niya, kami susunod sa kanya. He will not obey our voice. Patakaw pa, kakain lang, lasenggo pa. Glutton and drunkard, addict pa. Then all the men of the city shall stone him to death with stones. Lahat ng kapitbahay at nakatira sa lugar na yon, kunyari, Masinag, lahat ng taga-Masinag, all the men shall stone him to death with stones. You shall purge the evil from your midst. And Israel shall hear and fear. Ngayon, tanong, kung gagawin natin ngayon yan, ilang youth ang maiiwan sa mundo? Ilan? SYP, ilan ang maiiwan sa inyo pag in-apply natin to ngayon? SYP, nandiyan pa ba? Wala na ba? SYP? Happy. Ilan ang may iwan sa inyo pag in-apply natin to ngayon? Meron? Wala? Oh, yung mga nagsasabing meron, sumigaw ng malakas. Oh, mga magulang, tingnan nyo yung sumigaw, ha? Kung anak nyo yon, ibig sabihin, masunurin yan. Hindi yan palasagot. Hindi yan magmamarakulyo, hindi kayo dadabugan. At pag inutusan nyo, susunod yan. Kasi nagre-respeto yan sa inyo. Kung ito i-apply ngayon, ewan ko lang kung may matira. Sabi pa doon sa Leviticus 20, anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood is upon him. Pag ito ginawa, may gagaya pa. Kunyari, nag-sample tayo. Dalawa lang, isang babae, isang lalaki, pinatay, no? Kaya yung mga umaangal sa death penalty, hindi po yan biblical. Ang biblical po, may death penalty. The wages of sin is death. I believe in death penalty. Pero hindi ako believe sa justice system. Kasi baka mapatay yung walang kasalanan. Pero kung napatunayan mo na makasalanan, nagnakaw ng mali-maleta, i-firing squad mo, ubusin mo isang magazine. I believe in that. Pag merong nasampulan, may susunod pa. May susunod pa. Isang youth, palasagot, lalaki, babae, pinatay. Nabalitaan ng lahat ng mga youth, may susunod pa. May susunod, wala. Wala na. Kaya, ang tawag dito, kamay na bakal. Si Lord pala, kamay na bakal. Alam niyo yung mga duwag, yung mahihinang nila lang, takot sa kamay na bakal. Kaya nga ayaw nila ng death penalty sa Kongreso, mauubos ang congressman natin. Baka ilan lang matira. Alam niyo yun? Takot sila. Ang masama, takot sa kamay na bakal. Pero ang matuwid, hindi. Kaya kung ikaw matuwid, gusto mo kamay na bakal. Bakit? Hindi ka naman affected doon eh. Ang kawawa doon, yung mga kriminal. Deuteronomy 22:13 to 19. Nag-asawa, magjowa. Tapos sabi ng lalaki, ay hindi na virgin tong anak nyo. Okay? Ilalabas ngayon yung kumot. Walang ebidensya. Yung babae, sabi dito, ilalabas sa syudad, and the men of her city shall stone her to death with stones. Papatayin. Hanggang, sabi dito,
she has done outrageous thing in Israel, warring in her father's house, so shall purge the evil from among you. Naglandi. Naglandi, patayin. Kung may naglandi at pinatay, may maglalandi pa ba? May magtatagpo pa ba sa labas at magkikita sa dilim? Sige nga, sampulan natin. May naglandi. Matigas ang ulo na youth o hindi na youth. Pinatay. May susunod pa. May susunod pa sa kanya? Ano kaya i-apply natin ngayon to, no? Naku, baka maubos talaga. Purge talaga to. Pero, sabi dito, kung yung lalaki naman ay nagsisinungaling at napatunayan na hindi totoo yung kanya akusasyon, siya naman ang gugulpihin dun sa syudad. Ganon kalupit ang batas sa lumang tipan, kaya matino sila. And every time na ang Israel hindi gagawin itong batas na to, sumasama sila. Bumabalik sila sa kasalanan at nagagalit ang Diyos. Pero pag na-maintain nila yung kamay na bakal, matino sila. Nung tayo ay nasa kamay ng kamay na bakal, ayaw man ng iba sa kanya, tumino ang Pilipinas. Paglabas mo sa gabi, dalawa lang. Pag lumabas ka sa gabi, safe. Pag addict ka, hindi safe. Ngayon, pag hindi ka addict, ang mga addict safe ngayon eh. May altar pa sila, di ba? May altar pa sila eh. Noon, ang mga addict hindi safe. Dahil pag hindi ka tumino, mawawala ka talaga sa mundo. Purge. Ngayon, ang matitino ang nawawala sa mundo. Naglipa na ang mga addict. Naglipa na ang masasama. Kaya pag naglakad ka sa gabi, naligtas ka, dalawa lang yan. Nasa Japan ka o nasa panahon ka ni Duterte. Yun lang, hindi ako DDS ha. At wala pa akong pakialam sa mga politika. Pero ano ang totoo, yun ang sinasabi ko. Mas matino nung panahon na yun. 500 addicts inalagaan namin. Nandito yung iba, tumino na. Ilang taon na lumipas. Kami nag-alaga dun. Yung mga leaders dito, inasikaso sila, tinuruan silang magbago. Ngayon, ayaw magbago, tudas. Ngayon, sabi dito, linisin nyo yung lahi nyo. Huwag kayong pumayag na may ganyan. Ano pa? May jowa ka. Nag-sex kayo sa syudad. Babae ka, hindi ka kumibo. Kayong dalawa, papatayin. Dahil ang batas dito, kung ikaw ni-rape, doon sa malayong lugar, outside the city, walang nakakakita, yung lalaki lang ang papatayin. Pero sa syudad, hindi ka kumibo. Ibig sabihin, gusto mo. Gusto mo. Nagpa-jontis ka, ganyan. No? Wala kayong relasyon, nagpa-jontis ka, gusto mo. Tama? So ang gagawin dito, dalawa kayong papatayin. Kamay na bakal o kamay na bulak? Kamay na bakal. Alam niyo, ang taong makasalanan, hindi makukuha sa lambot-lembot. Ito pa. Leviticus 18:22. You shall not lie with male as with a woman. It is an abomination. Ngayon, ang mga magulang, tinuturuan pang maging bakla yung mga anak nila, nakukyutan. Sa Old Testament, pinapatay sila. Dahil, ano yung word na abomination? Sa Tagalog? Karumal-dumal. Ibig sabihin, kasuka-suka sa tingin ng Diyos. Mahal ba ng Diyos sa mga bakla, LGBT? Of course. Pero, kaya nga namatay sa krus para palayain at patawarin sila. Hindi sila manatiling ganun. At marami nang nagbago. Pero kung mananatili kang ganun, kasuka-suka yan sa Diyos. Abomination yan. And then sabi dito, for everyone who does any of this abomination, sino ang gumagawa ng mga bagay na yan? The person who do them shall be cut off from among their people. Kailangan patayin yan. Ngayon, pinapalakpakan yung mga bading Ginagawang inspiration. Sila yung ginagawang halimbawa at ginagaya ng mga bata. At kung kayo matanda, lola, lolo, nanay, at ginagawa nyo yan, pag napunta na impyerno dyan, kasama kayo. Ang mga bakla tomboy, pag di nagbago at hindi nagsisi, sa impyerno pupunta. Maliwanag yan sa Bible. At kung ikaw kasabwat, kasama ka rin. Pasensya na po, ganun talaga ang turo ng Biblia, mabigat. Hello? Dahil
Kung aamu-amuin ka, sige lang, okay lang. May mga churches na hindi tinuturo yung katotohanan. Basta lang dumami tayo, yun ang mahalaga. Dumami nga kayo, lahat naman kayo sa impyerno pupunta. Hindi baling konti lang tayo, papasok naman tayo sa langit. Sabi dito, Leviticus 20, if a man lies with male as with a woman, both of them have committed abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Kailangan silang patayin. Bakit dadami sila? Bakit ang mga bakla, ang bilis dumami, wala namang matris? Ha? Bakit ang bilis nilang dumami? Paano pinapalakpakan natin? Pupunta ka sa comedy bar, lalait-laiting ka, lulukuhin ka na, babayad ka pa. Engot talaga, no? Mga anak, dadamitan ng babae. Lalagyan ng lipstick, lalagyan ng ipit. You're creating demons out of your children. Kinikreate nyo yung kinagagalitan ng Diyos. At ginagawa nating idolo sila. Nambugbog ng driver daw. Ayun pala, magjowa sila, parehong babae. Yung isa, sabi nung nanay, kahit anong gusto ng anak ko, susuportahan ko siya, magpa-sex change. So, yung kademonyohan na kinagagalitan ng Diyos, sinusuportahan ng mga tao ngayon. At huwag niyong gagawin yan kung totoo kayong Kristiyano. Kung totoo kayong Kristiyano, ang mali, mali. Ang tama, tama, kahit sino pa sila. Huwag niyong gatungan. May mga bata na pag sumayaw, kembot-kembot, lalaki, no? Tapos parang, talaga, ay naku, huwag niyong gatungan. Pag napunta na impyerno yan, lagot kayo kay Lord. Bakit dumadami sila na wala namang matris? Anong sagot? Transference of the Spirit. Imagine niyo isang basket na yan. Ano ba yan? Kamatis. Ang ganda, di ba? Ano mga kamatis ng Korea at Japan? Dagdagan natin na isang kamatis na galing ng Pilipinas. Idikit natin dyan, ano mangyayari? Ha? Isa lang naman eh. Kaya nga kami pag nasa Japan, bigla may maingay. Uy, may maingay, Pilipino yan. May maingay. O kaya pag nasa US daw sila, bigla may nakatalikod sa pader at umiihi. Pilipino yan. Imagine mo, nakakahiya na tayo sa ganung mga practices, pero pag Kristiyano, hindi dapat. So imagine mo, ganyan, kalinis yung grupong kamatis na yan. Pinasukan ng isang bulok. Paglipas ng ilang araw, yan na. Bakit natin tinatanggal yung mga bulok? Dahil nakakahawa sila. Eh yung iba, ayaw tanggalin kasi daw nakakaawa sila. Ang sabi ng Bible, tanggalin, purge, annihilate, dahil nakakahawa. Eh ang sabi ng iba, huwag nating tanggalin kasi nakakaawa. So anong tama? Nakakaawa o nakakahawa? Yung awa mo, yung awa ko, yung awa natin, wala sa lugar, kaya tayo nalulusutan ng demonyo. Ang awa nilalagay sa lugar. Ang kinaaawaan yung naaawa din sa sarili niya. Wala nga siyang awa sa kapwa niya. Wala siyang awa sa sarili niya. Tapos maawa ka, eh demonyo pala ang gumagamit sa taong yan. So ang kailangan dito, first. Kaya magugulat kayo, ang prinsipyo natin dito sa church ganito. Remove the few, sacrifice the few to save the many. Kung ito pasaway, out. Out. Kaysa madamay yung iba. Tama? Mali. Isang kamatis na bulok, isasakripisyo mo para yung isang basket, hindi mabulok. O naawa ka sa bulok. Hayaan na lang nating mabulok din yung iba. Ngayon, ito ang prinsipyo natin. Pero anong prinsipyo ni Lord? Remove the many, 4 billion, to save the 8. The few. Kay Lord, makonte o marami, basta bulok, itapon na. Dito sa church, lagi ko sinasabi, ang church na to ay repair shop. Repair shop. Hindi junk shop. Pagpasok mo dito sa church na to,
sira buhay mo. Marami kang problema. Marami kang pinagdaanang hindi magaganda. Karamihan ganon, 99.9 ganon. Kaya napunta sa church dahil struggle, financially, relationally, at kung ano-ano pa. Sa pagpasok mo sa church na to, sira ka. Marami kang problema sa buhay. Dito aayusin ka. Paano? Sa preaching, maririnig mo yung mga principles, yung mga dapat mong gawin. Pangalawa, Bible study. Attend ka ng Bible study para maintindihan mo yung basic teachings ng Christianity. Kung hindi ka attend ng Bible study, Sunday lang kulang yan. And then, susundin mo yung mga tinuro. Okay? And then, pa-attenin ka ng retreat para lalo kang umayos. And then, kung ikaw ay may asawa, couples, pa-attenin ka ng couples ministry. Kung ikaw naman senior, late ka na nakakilala kay Lord, may senior fellowship. Kung kids naman, may kids hona. May kids church. So, bawat area ng buhay natin, pagpasok dito, obviously, may problema tayong bitbit. Pero, along the way, sumunod ka sa proseso ng pag-aayos, paglipas ng mga 1 taon, malaki na nagbago sa'yo. Malaki na nangyari sa'yong maganda. Umuunlad na yung buhay mo. Pero ayaw mo mag-Bible study. Attend ka ng Sunday, nakanganga ka pa. Sige nga po, malakpak nga po ang lahat ng tulog. O, tignan mo, meron. Sabi na eh. Huli kayo Huli kayo eh. Sunday na nga lang eh, tulog ka pa. Wala ka pang Bible study. Hindi ka umaattend ng mga special training, gathering, discipleship. So, hindi ka maayos. So, pag dumaan ka sa proseso ng pag-aayos at di ka naayos, lumipas na 2 taon, 3 taon, ganyan ka pa rin, this is not the place for you. Hindi kami junk shop. Repair shop kami. Dahil ang junk shop, ang nilalagay sa junk, mga wala ng silbi. Unrepairable. Pero walang taong unrepairable. Hindi nare-repair yung tao kasi matigas ang ulo, ayaw niya. Ayaw niyang mag-join sa mga activities, ayaw niyang mag-join sa mga training, ayaw niyang mag-join sa mga dapat niyang join. Kaya kami nag-o-offer ng kung ano-ano dito for your own good. Kung kami lang, ako lang iniisip ko minsan, Lord, sana wala na lang kami activities para mapahinga naman ako. Hindi ko naisipin, every week may meeting kasi ang dami kong ginagawa. Pag wala nang ginawa ang church, payapa buhay ko. Pero aayos buhay nyo? Hindi na. Ang couples, mag-away na kayo. Kung may matira, matibay. Di ba? Ba't mag-couples pa tayo dyan? Kaya natin to ginagawa para umayos tayo, mga kapatid. Amen? Naintindihan niyo po ba? Kaya you support, you cooperate dahil it's for your own good. Hindi, kung ako lang, nako, wala akong pakinabang dyan. Magpahinga na lang kaya tayo. And makikita niyo yung ma-appreciate nyo to, itong kamay na bakal. Ang mga bansa na kamay na bakal, pinupuntahan ng mga turista. Galing kami Indonesia last week. Bali. Kamay na bakal dun eh. Ang mga addict dun, pinapatay eh. Kaya ang mga turista, ang dami. Ang Bali, hindi kasama sa top 10 na pinakamagandang beach sa buong mundo. Pero ang Pilipinas, lagi na sa top 5. Boracay, El Nido, Palawan, lagi yan nasa top 5. Pero ilan ang tourism natin? Bokya. Ang baba. Yung mga lugar na hindi sobrang ganda, ang daming pumupunta. Bakit? Safe. Nung nasa Phuket kami, sabi ng mga German na kausap namin, yeah, Philippines is very beautiful, but you have so many kidnappers. Tayo dyan. Doon sa Thailand, iwan cellphone. Pagbalik namin kinabukasan, andun pa rin eh. Thailand yun Kaya, nako, Pilipinas, gumising po tayo. Kolelad na tayo sa Asia. So, itong kamay na bakal, sabi ng 2 Samuel 23, the sons of rebellion shall all be as thorns, thrust away, because they cannot be taken with hands. Ang masasama, ang matitigas ang ulo, ang mga rebelde, hindi kaya ng malambot na kamay. But the man who touches them must be armed with iron and the shaft of spear, and they shall be utterly burned with fire in their flesh. Ang mga pasaway, ang mga rebelde, ang matitigas ang ulo, hindi pwedeng bola-bolahin. Kailangan dyan kamay na bakal. Minsan, nahihigpitan sa akin yung iba.
wala akong choice. Dahil kung hindi ko gagawin yan, madadamay ang iba. Kaya ang batas na mahigpit ang kamay na bakal, kailangan yan sa mga taong masasama. Pag may na-firing squad na 3 congressman na tumanggap ng maleta, at pag hindi sinoli, susunod sila, isusoli kaya? Susoli kaya? Ay, lahat yan magsusoli, mag-uunahan pa yan, o, di yayaman uli Pilipinas. O yung mga ninakaw na ginto sa Central Bank, papatayin natin yung una. Magsusoli yan. Alam mo, kami na bakal kailangan. Basta lang maayos ang justice system natin. Now, how the Spirit transfer to another person? Paano lumilipat? Ito po. Through presence, exposure, association, close proximity. Number 1, lagi kayong magkasama. Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise. Pag ang kasama mo, bopols, magiging bopols ka rin. Pag matalino kausap mo, kahit papano matatalsikan ka ng katalinuhan yan. Pag kausap mo tamad at mga purdoy, magiging purdoy ka. Pero kausap mo masisipag at payaman, payaman ka rin. Mamili ka ng kakausapin. Ganun, namimili. Oo, dapat. Ba't church na namimili? Pakil mo. Pinipili namin yung matino. Di ba? So ang sabi dito, piliin mo. Walk with wise. Ngayon, lahat ba ng dumadating dito, wise? Hindi. Pero yung dapat dinatnan, wise. Para yung dumating na hindi wise, magiging wise. Hindi na nga, nung dumating ka dito, hindi ka wise. Ilang taon na lumipas, di ka pa rin wise. Di ba? Sabi dito, the companions of fools will suffer harm. Yung mga kasamahan ng mga mangmang, maghihirap yan. Exodus 34:28-29. Si Moses, nung siya'y nag-prayer and fasting 40 days and 40 nights doon sa bundok ng Sinai, binigay ni Lord yung 10 Commandments. Pagbaba niya, yung mukha niya nagniningning, hindi niya napansin. Kasi yung Spirito ni Lord, yung glory ni Lord, yung anointing at presence ni Lord, nabitbit, nalipat sa kanya. Sabi dito, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God 40 days and 40 nights. Kung sino yung lagi mong kasama, lalo na matagal, magiging ganun ka. Magiging ganun ka, whether you like it or not. 1 Corinthians 5:11, now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality, greed, idolater, reviler, drunkard, swindler, not even eat with such a one. Ni kumain kasama niyan, huwag. Malupit na batas? Malupit ba? Yes. Ni kakain? Oo. Bakit? Habang kumakain kayo, ang ginagawa niyo? Nag-uusap kayo. Words are spirit. At yung spirito niya lumilipat sa iyo. So wag niyo nang ipagmalaki na, hindi, iba ako. Marami na nagsabi sa akin ng ganyan, iba ako, hindi ako gaya nun. Sa dulo, laglag. Iba ako Iba akong hindi ako gaya niyan Mahinang nila lang sila. Pero sa dulo, bagsak. Marami na akong narinig na ganyan. Proverbs 22, do not make friends with angry man, and do not associate, sumama, makipag-umpukan with a hot-tempered man, lest you learn his way and entangle yourself in a snare. Pag yung taong yan, mainitin ang ulo, bad trip lagi, huwag ka nang didikit. Magiging ganun ka rin. Alam nyo, nakakahawa yung galit. Yung masungit. Sinungitan ka, maya masungit ka na rin. Maya ikaw masungit ka na rin, no? O kaya sinungitan ka ng amo mo, sinungitan ka ng boss mo, sinungitan mo ngayon yung tauhan mo. Yung tauhan mo, walang masungitan. Pag uwi, sinungitan yung aso. Natutulog yung aso, sinungitan. Tapos yung aso, nagalit din, sinungitan yung pusa. Yung pusa, sinungitan yung daga. Yung daga, sinungitan ng ipis. Nakakahawa to. Tama, mali. Parang may malakas magsalita. Nakakahawa po ito. Okay? Kaya huwag ka magdidikit-dikit sa mga masungit.
1 Corinthians 15:33, do not be deceived, bad company ruins good morals. Ang kasama mo na masama, nakakahawa yan, nasisira din yung ugali mo. Kaya minsan, yung simpleng kain-kain lang, inom-inom, shot-shot, kape-kape, kwentuhan lang naman at kung ano-ano pa. Seemingly harmless gathering, pero nakakasira na sa'yo. Dahil kung sino lagi mong kasama, magiging kamukha mo na, magiging ganun ka rin. Kaya nga yung mga mag-asawa, di ba, no, nagsimulang magsama, magkalayo yung muka. Pero habang tumatagal yung taon ng kanilang pagsasama, nagkakamukha na sila, para na silang pinagbiyak na. Bakit naman inidoro? Pwede naman kaldero lang eh. Ano sabi nagbiyak na magkakaroon ng resemblance. No, ganun talaga yan. That's the natural thing to happen pag lagi kayong magkadikit. Yung ugali nyo, nagkakaparehas na, yung mga prinsipyo nyo, yung mga pangarap nyo sa buhay, nagiging isa sa mag-asawa, ha? Ganun din sa mga katropa. Kaya mamili ka ng totropahin. Sabihin mo sa katabi mo, mamili ka. Kaya nga may Bible study tayo, may care group tayo. Supposed to be ang tropa mo, yung Bible study mo na. Hindi yung may Bible study ka, wala ka doon, pero nasa labas ka, nakikitropa ka sa iba. Alam, tawag dyan, traitor eh. May tropa ka dito. Kapwa Kristiyano mo, the same faith, the same vision. Pero sa iba ka nakikisama. May kilala akong ganyan noon eh, absent sa mga Bible study, pero magpo-post kasama nasa labas, mga unbeliever. Kaya nangyari, sira buhay. Tikas ulo eh. Ang pangalan, hindi. Sorry po. Eto, isa pa. 2 Corinthians 6:14. Do not equally yoke with unbelievers. Huwag kayong makikipamatok. Yung yoke ito ay yung ginagamit sa mga baka at kalabaw, yung nakalagay dito. So pag sinabing unequally yoke with unbelievers, number 1, ang laging tinuturo dito, huwag kang makikipagjowa sa mga unbeliever. Okay? Bakit? Taga saan tayo? Taga saan sila? Tayo taga langit. Passing by lang tayo sa earth. Sila taga earth. Pag naghilaan kayo, sino may hila? Paano ang takbo ng gravity? Pataas o pababa? Kung ako nasa taas, ako believer. Nagjowa ako na unbeliever at naghilaan kami. May hila ko ba siya sa pataas madali o mas madali akong mahila pababa? Ang gravitational force is pababa. So ang tendency, mas mahila ka palayo kay Lord pababa. Kaya tinuturo ng Bible, huwag kang makipagpamatok sa mga hindi mananampalataya. Sa dinami-dami ng gwapo sa church at magaganda sa church, sa body of Christ, naghanap ka pa sa teritoryo ng demonyo ng papangit nila. Ang mga anak ng Diyos, pogit maganda. Hello? Agree, not agree? Oh, bakit ka maghahanap ng unbeliever? Tapos magmamano ka sa biyanan mo, si Satanas, may sungay. Hello? Mga single, wag na wag kayong magkakakara sa mga anak ng Diablo. Ang papangit nun. Ang mga anak ng Diyos, popogi at magaganda. Mahina lang minsan, pero tuturuan natin. So do not be equally yoked. Pangalawa, hanggat maaari, huwag ka makikipag-close relationship in business sa unbeliever. Kung unbeliever yan, sharean mo yan. Kailangan maging parehas kayo ng prinsipyo. Dahil ang mga unbeliever, palusot natin to. Huwag tayo magbayad ng tax. Baka pwede natin tong... May mga style sila na hindi biblical. So kung ikaw biblical, ikaw Kristiyano at siya hindi, tapos nag-partner kayo, mahihirapan ka ngayon magpatakbo ng negosyo mo. At sa dulo, baka magka-problema lang kayo. Ngayon, kung may business ka na at may unbeliever kang kasama, ipag-pray mo na makakilala kay Lord, Bible studyhan. Ganun din sa may mga jowa na unbeliever ngayon, pakitaas ang kamay, ay wag na. Bigyan mo yan ng 3 months. 3 months to 6 months, pag hindi mo nadala kay Lord, bitawan mo. Dahil pag di mo binitawan yung kanang kamay mo, mata mo, dadalhin ka niyan sa impyerno. Bitaw o be in hell. It's up to you.
Sabi dito, what partnership has righteousness with lawlessness? What fellowship has light with darkness? Liwanag, dilim. Paano magsasama ang liwanag, dilim? Sige nga, gawin nyo nga yan. Pag binuksan mo ang ilaw, nawawala ang dilim. Pag pinatay mo ilaw, magiging madilim. Hindi pwedeng sabay na madilim at the same time. At ang sabi dito, what accord has Christ? Na kay Kristo tayo, sila na kay Belial. Belial is pangalan ng demonyo. Kristo, demonyo. Or what portion does a believer share with unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? You are the temple of the living God. Hindi pwedeng magsama ang anak ng Diyos at anak ng demonyo. Hindi pwede. Liwanag at dilim, hindi pwede. May mga nag-asawa ng unbeliever, they suffer the consequence. Tanungin nyo sila kung masaya ang nangyari sa kanilang pagsuway. Tanungin nyo. Kung gusto yung sumunod, bahala kayo. Hindi naman kami namimilit dito. Ngayon, example ng transference of the Spirit. Si Eva, kinausap siya ng aas sa baay. At sa dulo, kinain niya yung pinagbabawal na prutas. At binigyan niyo kanyang mister. Tanong, kailan na-influensyahan ng dyablo si Eva bago kinain ang pinagbabawal na prutas, habang kinakain ang pinagbabawal na prutas, o pagkatapos kainin ang pinagbabawal na prutas? Bago. Bakit? Exposure, association, nandiyan yung ahas. Ang utos ng Biblia, ang utos ni Lord kay Adan at Eva, kayo ang namumuno sa earth. Lahat ng hayop dito, pwede niyong pasunurin at patigilin. Kayo ang boss. Hindi nyo kailangang makipagkwentuhan sa ahas. Ang ginawa ni Eva, nakipag-usap, nag-associate, nagkaroon ng close proximity, nagkaroon ng transference of the Spirit. So habang nakikipag-usap siya, yung spirito ng demonyo lumilipat na sa utak niya. Kung ano-ano nang sinasabi ng ahas, sabi ba ng Diyos nyo, hindi pwedeng kainin lahat itong mga nandirito? Hindi naman. So nagkaano-ano na yung utak niya, nagkagulo-gulo na dahil nalipatan na siya. Yung pagkain niya ng prutas, yun yung ending, nalipatan siya ng spirito ng dyablo. Kaya wag na wag kayong makikipag-usap sa may mga sapi. Wag na wag kayong didikit, wag na wag kayong makikiumpok sa mga tao na may kargang espiritu. Sa susunod na mga Sundays, ituturo ko paano mo malalaman. Discerning of spirit. Paano mo malalaman na itong taong ito may spiritong ganito. So doon po tayo mag-ending. Sa ngayon, dito muna tayo. Tayo tayong lahat. To be continued tayo. So transference of the Spirit is real. Malilipatan ka. Kung anong spirito ng taong kausap mo, lalo na mas malakas ang spirito niya kaysa sa'yo. Mas malakas ang spirito ng kausap mo at ng kasama mo, mas madaling lumipat sa'yo kung mahina ka. Dahil labanan niya ng spirito. Ang spirito ng Diyos na nasa puso natin, na sa atin, lumalakas yan kung lagi tayong nagbababad sa presensya ni Lord, lagi tayong nagpipray, nag-worship, nagbabasa ng Bible. Kaya natin ginagawa yung mga spiritual disciplines na yan para maging malakas yung spirito ni Lord sa atin. Para pag na-expose tayo sa mga teritoryo, sa mga tao na may spirit, hindi agad tayo malipatan. Nung nasa India kami, almost 4 years kami doon, nako, araw-araw, gera. Dahil lahat ng templo nakapaligid sa amin. Ang daming mga Diyos-Diyosan at mga ribulto. Nung punta namin na Indonesia, ganun din. Kasi ang Bali ay Hindus din. Hindi siya Muslim masyado. Mas marami ang Hindus. So, pag dumadaan kami, pray talaga ng pray. Kasi nandiyan yung spirito nakakalat. Ngayon, pag mahina ka, malilipatan ka. Kaya hindi tayo pwedeng maging mahina kay Lord. Kung ano yung tinuturo na gawin natin, basa ng Bible, prayer, sunod at worship, kailangan gawin natin yan para lagi tayong strong in the Lord. So bago tayo mag-closing prayer, meron po bang mga ngayon lang naka-attend dito? First timer? Taas nga po ang inyong mga kamay, wagayway. Ayan. Welcome po kayo. Pwede po kayong pumunta dito. Pag pray ko kayo, tapos na tayo. Sige, palakpakan natin sila. Meron pa po bang iba?
Dalhin nyo na yung gamit nyo at kung may mga nag-invite, pakisamahan nyo na lang. Closing prayer tayo. Ipagpe-pray lang po namin kayo bago tayo magtapos. Sige po, kung meron pa pong iba dyan, punta po kayo dito sa harap. At tayo kayo dito, harap kayo sa akin. Sige po. Kung wala namang nag-invite, yung mga ushers natin, pakisamahan nyo po sila. Ayan, welcome po sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang grupo ng mga Kristiyano na naniniwala sa Bible lang at kay Jesus lang. Wala po kaming sekta o relihiyon na inaalok sa kanino man sa inyo, sa mga ma-attend dito para maging miyembro o tanggapin. Wala po. Ang inaalok po namin, si Jesus, tanggapin nyo. Dahil si Jesus lang yun namatay sa krus para tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan at yung salita niya lang ang guide natin para makapamuhay tayo ng maayos sa buhay na to na mahirap ang buhay sa mundo. Kung wala si Lord, walang kwentang mabuhay. Kung wala yung salita niya, mahirap mabuhay sa mundong ito. So ito po yung aming tinuturo dito. At sa ating pagtatapos, itong mga inaral natin kanina, maraming spirit na nagkalat sa mundo, spiritong hindi magaganda. Pag ang spirito ng Diyos, sabi ng Biblia, if God is with us, who can be against us? Greater is He that is in us than he that is in the world. Pag si Lord nasa puso natin, may laban-laban tayo. Pag si Lord nasa puso na natin, yung mga spiritong negatibo, hindi agad makakapasok yan. May laban tayo dyan. Kaya bago tayo mag-closing prayer, ini-encourage ko po kayo na tanggapin si Jesus sa puso nyo. Okay lang po ba yon? So magpipray po tayo, lahat tayo ha. So lahat tayo yumuko at pumikit. At habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin kay Lord? At sumunod kayo sa panalangin babanggitin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, inaamin ko, ako'y isang makasalanan, at wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, linisin, at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy lang tayong nakayukot nakapikit. Pwede nyo nang ibabangin yung mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Ang dalangin ko, Lord, kausapin mo sila patuloy hanggang sa pag-uwi nila mamaya. Kung ano man yung kadahilanan, napadpad sila. Lord, hindi ito aksidente. Planado mo to. Meron silang pangangailangan, meron silang pinagdadaanan na ikaw lang ang nakakaalam. At lahat ng yon, Panginoon, gusto mong tugunan. Gusto mo silang alisin sa mga bagay na yan na nagpapahirap sa kanila. Sa mga bagay na yan na nagbibigay ng kabigatan sa kanilang puso. So I pray, Lord, beginning today, ilapit mo sila ng ilapit sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na ito yung simula ng maraming linggo na babalik sila dito at makilala kanila ng lubusan. Pagpalain mo po sila at sa lahat ng nandirito ngayon, pagpalain mo kami sa buong linggong ito, yung aming mga napakinggan, yung aming natutunan, magawa talaga namin. Dahil gusto mo kaming ihiwalay. Ang ibig sabihin ng holy is separated. Hiwalay sa mundo. Hiwalay sa mga tao na ginagamit ng diablo. Hiwalay sa mga bagay-bagay at bisyo
na ginagamit ng demonyo para pahinain kami at pabagsakin. Kaya Lord, I pray, let there be obedience in our hearts. Let there be, Lord, willingness na kami na mismo ang magputol sa mga dapat putulin, hindi na namin intayin ikaw pa. At ayahan mo, Panginoon, layuan namin yung mga tao na hindi nagdudulot ng maganda sa aming personal na buhay, sa aming spiritual na buhay, sa aming pinansyal na buhay, at sa aming pamilya. Hayaan mo, Panginoon, na matutunan naming mag-say no sa mga taong ito. Kaya salamat, Lord. I pray magkaroon kami na improvement sa loob ng linggong ito. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen.